Hello everyone. So we are now in our final or last objective sa ating ginagawang videos with regards to PMS for Master Teacher. So objective 14 po, nasa last na tayo kasi naubos na natin lahat itong ibang objective, yung NCOY. So ano ba yung nasa objective 14? Medyo madami ng konti. So punta natin yung mas clear na guideline. So sa objective 14, ano bang nilalaman ito? So, reflected on the Philippine professional standards for teachers to plan personal professional development goals and assist colleagues in planning and achieving their own goals or yung ating NCOY 7.5.3. So, ito pong objective na to, this is not new to you or to us kasi I think gamit natin tong objective mula pa sa RPMS hanggang sa PMS. So, this is all about as a master teacher, gumawa tayo ng mga professional development goals, mga PPST plans, and then as a master teacher, of course, trabaho natin, we assisted our colleagues in planning and achieving their own goals. Kaya dito sa ating MOVs, o ang ating means of verification, nakalagay dito any of the following documents, but then if you are going to apply for reclassification, much better kung lahat na po ito is i-ready natin kasi may mga assessors na hinahanap po ito lahat. Okay po? So, madali lang naman po ito. So, magpakita tayo ngayon ng mga sample or yung ating actual MOV mismo. So, ito po nauna certification na gumawa tayo ng ISAT o kaya ng development plans. So, ito po yung sample natin na content niyan. Okay, so pakita natin. Then pwede nyo po itong i-screenshot na lang just in case if you want a sample. So last December, natapos gumawa ng ISAT. Ayan po yung content. Okay? Then of course, signed ng inyong ICT coordinator or ng principal. So ganyan lang po kasimple. Alright, so yan ang ating MOV number 1. Yung pangalawa, IPCRF Development Plan. So, lahat naman po na tayo kasi tapos na po yung school year. Nakagawa na tayo for sure ng ating IPCRF Development Plan. So, i-attach natin yun. Kasama yun dito sa Objective 14. Okay? Ito lang po na number 3, Performance Monitoring and Coaching Form. So, as a master teacher, nung tayo ay nag-observe or nabigay ng coaching session sa ating colleagues, of course, meron yang performance coaching and monitoring form. So, ito na yung ating bagong format. Especially kung may mga bago tayo dyang master teachers na gumagawa pa lang. So, ito po. Anyway, ilalagay ko na lang po yung link ng soft copies nito para at the same time matulungan ko rin kayong gumawa. And if you want to have this as a sample, pwede po. Okay, so yan po yung bagong template. Sample tayo. So, significant incidents description. So, yung date, of course, kayo na dyan. So, for example, gumawa kayo ng coaching session, nagkaroon kayo ng coaching session with your mentee with regards to the professional development goals. Tinulungan nyo sila mag-identify ng mga needs. Then, sa pag-accomplish ng IPCRF or ng development plan. Then, ang impact on job, so what will happen? So, ayan po. Then, ano yung coaching mechanism? Ito po, meron naman ditong mga nakalagay na samples or ng mga mechanisms kung one-on-one, through LAC sessions, walkthrough, and so on. So, dito po kasi sa mentee ko to, so one-on-one. Then, feedback or recommendation. So, base sa coaching session ninyo, ano yung ibinigay mong feedback sa kanya. So, yan. Then, after that, progress to date. So, ano na ngayon yung update? Ano nangyari? Okay? So, yan po. So, yun ang ating performance monitoring and coaching form. Then, next po is yung ating mid-year review form. So, di ba gumawa na po tayo na unang gumawa ng ISAT or ng IPCRF. So, yan ay papasok sa mga attachment natin sa mid-year review form. So, ito po yung sample natin ngayong school year. Again, ilalagay ko na lang po yung link nito for your copies. So, yan, school year. Then dito, kung anong career stage ka, from kung T1 to T3, so beginning toward proficient, kung T4 to T7, proficient, highly proficient, ito po ang sa mga master teachers, 1 to 2. Kapag distinguished naman, ito po ang ipiliin natin, master teacher 3 to 5.
Okay, then start, and so on. Next, after the MRF, we have also here the updated IPCRF development plan from phase 2. So after na ma-check, after na magkaroon ng dumaan yung mga activities and so on, so gumawa na tayo ng ating pinaka latest IPCRF development plan. Kasi 'di ba kapag gumagawa tayo ng mga activity or tinapos natin yung mid-year review form, may mga binigay tayo dyan ng mga recommendations. Kung ikaw ay master teacher, kung may mga nakita pa na needs for improvement ang iyong principal, so yung mga nilagay mo sa IPCRF dito sa number 2, possible na may mga na-improve or pwedeng retain or may mga nalagdag. So kaya dyan nakalagay dito updated IPCRF. So ito na po halos yung final natin na copy. So yan, i-attach nyo lang po yan. So if wala din kayong IPCRF na latest yung gagamitin natin, ilalagay ko na lang din po ito para at least may copy kayo. So yan po lahat. Madali lang naman. So if you have all these 5, much better. Madali lang po sa atin. So I hope na ipaliwanag natin ay nakapagbigay tayo ng idea sa ating mga colleagues. So thank you po. If still may kulang tayo, and for sure, madami diyang pwedeng makapagbigay din. So, you can always comment sa ating comment section. Or if you want to message me, kung hindi nyo ma-download, ilalagay ko din po yung link ng aking messenger para at least ma-message nyo ako. So, if nakatulong tayo, you can always subscribe to our channel. God bless and happy working!